Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Humina na bilang tropical depression ang bagyong Basyang, sabi ng Pag-asa. 11:50 kagabi na maglandfall ang bagyong Basyang sa Bayabas, Surigao del Sur. Sa ngayon, papalayo na sa landmass ng Mindanao ang bagyo. Base sa pinakahuling forecast ng Pag-asa, maaaring tumama o dumaan malapit ang sentro ng bagyo sa Bohol at sa southern portion ng Cebu at Negros Oriental. Tsaka tatawirin ng bagyo ang Sulu Sea, posibleng lumapit ito sa Cuyo Islands at mananalasa naman sa may northern Palawan. Namataan ang sentro nito sa coastal waters ng Mambadjao, Camiguin, kanina pong alas 8 ng umaga. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Nasa ilalim ng wind signals number 1 at 2 ang maraming lugar sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaalerto mula sa 1 hanggang 2 metrong taas ng daluyong o storm surge ang mga nakatira sa low-lying areas or coastal areas ng Agusan del Norte, Aklan, Antique, Bohol, Camiguin, Capiz, Cebu, Guimaras, Iloilo, Lanao del Norte, Leyte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Negros Provinces, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, Siquijor at Southern Leyte. Tumutok po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. Bulletin ng Pag-asa sa bagyong Basyang. At kasabay nga po ng landfall ng bagyong Basyang sa Surigao del Sur kagabi, naramdaman ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang ilang residente maagang naghanda dahil po sa karanasan nila sa nakalipas na mga bagyo. Balitang hatid ni Bam Alegre. Mula kagabi hanggang kaninang madaling araw, walang tigil ang ulan sa Tagbilaran City sa Bohol dahil sa bagyong Basyang. Kahapon pa lang makulimlim na ang langit sa lungsod. Malakas na rin ang alon at hangin kaya wala nang mangingisdang pumalaot. Iniangat din nila ang kanilang mga bangka para hindi mapinsala. Itinabi muna ang traffic barrier sa Carlos P. Garcia Avenue para hindi liparin ang hangin. Itinupi rin ang ilang billboard para hindi masira. Sa bayan ng Kandihay, sa pilitang pinalikas ang ilang pamilya nakatira sa landslide-prone areas. Binigyan sila ng pagkain at tubig ng lokal na pamahalaan habang nananatili sa evacuation center. Sa Cebu City, kanselado ang mga biyaheng pandagat bilang pag-iingat sa bagyong Basyang. Sa tala ng Philippine Coast Guard sa Cebu, mahigit 600 pasahero ang stranded. Ang iba sa gym muna nagpalipas ng gabi. Meron ding iba na naglatag ng folding bed malapit sa pier. Sa Mandaue City, nag-empake at nag-akyat na ng gamit ang isang residente. Naranasan daw kasi nila ang hagupit ng bagyong Tino nitong Nobyembre at nangangamba ngayon sa epekto ng bagyong Basyang. Nga mo mga salinag, ipanood po na magsako. Kay in case of na ay kanang ingoy nga bakwit, mga bakwit na sa admin niya, ilabi pa ang mga bata. Maayong buntag, Esperanzahan nun. Maulan na rin sa Esperanza, Agusan del Norte. Nakataas ang Blue Alert status bilang paghahanda sa bagyong Basyang. Sa ilalim ng Blue Alert, magdamagang nakamonitor ang mga otoridad sa sitwasyon sa bayan. Inihanda ang mga rescue boats at emergency vehicles. At mas pinaigting ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Nasa Blue Alert status din ang Tubay, Agusan del Norte. Kasama sa kanilang paghahanda ang maagang pagpapalika sa ilang residente. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, malaking ginhawa raw kay Pangulong Bongbong Marcos na idineklarang insufficient in substance ng House Committee on Justice ang 2 impeachment complaints laban sa kanya. I'm glad that the impeachment complaints against me have been are finished. Wala naman, there were no real grounds for the impeachment. It was a political move. Mr. President, as usual. sorry.
Ayon sa Pangulo, nakakaistorbo lamang ito sa kanyang trabaho. Nauna nang sinabi ni House Justice Committee Chairperson Jervin Luisto na hindi pa masasabing tuluyang patay na ang impeachment proceedings laban sa Pangulo dahil po pwede pa anyang baliktarin ng 1/3 ng Kamara ang pasya ng komite. Tumanggi namang magkomento ang Pangulo tungkol sa dalawang bagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. No, I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. Nasa tanggapan na po ni House Speaker Bogie D ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil. Kahapon po ng hapon daw ipinadala ni Garafil ang dalawang impeachment complaints sa tanggapan ng House Speaker. Parehong isinampa ang dalawang impeachment complaints laban sa bise nitong Lunes, February 2. Ang una ay inihain ng Makabayan Coalition, habang ang ikalawang reklamo ay inihain ng ilang civil society groups. Kasunod ng transmittal, may 10 session days ang House Speaker para isama sa order of business ang mga reklamo. Pagkatapos, kailangan itong ma-refer sa House Committee on Justice sa loob ng 3 araw. Nauna nang sinabi ng abogado ni VP Duterte na handa silang harapin ang panibagong impeachment complaints. Sa ibang balita, ilang beses nagpaputok ng baril, tumakas sakay ng kotse bago na-corner ang isang senior citizen sa Quezon City. Ang punot dulo niyan sa balitang hatid ni James Agustin. Kuha ang video na ito sa hot pursuit operation ng Talipapa Police Station sa isang lalaki nakasakay sa kotse sa Barangay Bay sa Quezon City pasado alas 10 kagabi. Ay sir, nagtaas ng kamay sir, nagtaas ng kamay. Ilang saglit pa bumaba sa kotse ang lalaki at nagtaas ng kamay. Dapa na, dapa! Doon na siya nilapitan ng mga pulis at inaresto. Ang lalaki inireklamo ng pagpapaputok ng baril sa Barangay Loyola Heights. Tumakas siya sakay ng kotse pero namataan ng pulisya sa Quirino Highway hanggang sa sundan sa parking area ng isang commercial establishment. Nung na-corner siya dito, nagkulong siya, hindi siya bumaba, sirado yung bintana, tapos hiniga niya yung sarili niya. Tapos yung sa flash alarm natin is armado siya ng isang unidentified kalibre ng baril. So gumamit tayo ng speaker para nagpakilala tayo mga napalibutan siya ng ating mga kapulisan. Nang buksan ng kotse, nakita ang sling bag ng 64 na taong gulang na sospek. Doon nakuha ang ginamit niyang baril na kargado ng mga bala. Sa isang backpack may nakuha ring isang lalagyan na may mga bala. Sa kabuuan 39 na balang nakuha ng pulisya. Ayon sa pulisya, kompleto sa dokumento at lisensyado ang baril ng sospek. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang sospek. I'll do the police report first. So that one has legal weight rather than yung media pronouncement. Sa investigasyon ng Anonas Police Station, pasado alas 8 kagabi nang ilang beses nagpaputok ng baril ang sospek sa kanyang kapitbahay. Walang nasugatan sa insidente, pero tinamaan ng mga bala ang likurang bahagi na nakaparadang SUV at tumagos sa windshield nito. May tama rin ng bala ang isang kwarto na ginagawang bodega. Nakatira po sila sa isang compound at magkatapat lang po yung bahay po nila. Ang description po ng witness natin, lumabas po yung ating suspect sa labas ng bahay pagkatapos nilabas yung baril at pinutukan po yung sasakyan. Nakuha ng sokon 32 basyo at 7 tingga ng bala sa lugar. May tinitingnan ng anggulo ang pulisya sa posibleng motibo sa pamamaril. Base muna sa initial na investigation natin ay mukhang merong previous po na alitan dahil inaakusahan ng ating suspect yung biktima or yung complainant ng may mga sinasabi siya na i-confirm pa po namin. So yun po yung nakikita namin na dahilan kung bakit nagalit po itong suspect po natin. Sasampa ng suspect na mga reklamong malicious mischief, paglabag sa Republic Act 11926 o willful and indiscriminate discharge of firearms at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Hilingin din ng QCPD sa Firearms and Explosive Office ng PNP na i-revoke ang lisensya ng suspect para hindi na siya muli makahawak ng baril. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
TGIF na mga mare at pare, narito tayo ngayon sa Dolphy Theater sa Quezon City para sa inaabangang Grand Media Conference ng The Secrets of Hotel 88 this afternoon. Ang The Secrets of Hotel 88 ay collaboration ng GMA Network at ABS-CBN Star Creatives. Pagbibidahan niya ng ex-PBB Celebrity Collab housemates gaya nina Will Ashley, Bianca De Vera, Dustin Yu, AZ Martinez at Ralph De Leon. Pati na sina River Joseph, Clarice De Guzman, Esni Ranolio, Cyril Manabat, Josh Ford at Kira Ballinger. Siyempre, mapapanood din dyan sina Kapuso and Kapamilya Big Winners, Mika Salamanca at Brent Manalo. Nang minsang bumisita ako sa special set nila for the official announcement of the show, nagchika ang ilang cast members na dream come true raw ang muling magkasama sila sa isang proyekto after lumabas sa bahay ni Kuya. Abangan ang matinding drama, confrontation scenes at funny moments. Mamaya rarampa sila sa red carpet at makikiabang na rin tayo sa sabay-sabay na pag-unlock ng mga sikreto sa The Secrets of Hotel 88. Parang hindi na kami nagkakapaan, which is very nice. With actual food, with the real... Taking fitness to another level ang eksena ni Never Say Die star David Licauco. Sasabak ang pambansang Ginoo sa isang indoor fitness race sa Taiwan. Sa IG, pinasilip ni David ang kanyang high-intensity training kabilang ang pagtakbo at pagbubuhat. Extra motivated pa ang pagsasanay niya dahil kasama niya sa ilang routine ang co-Kapuso actors na sina Derek Monasterio at Vince Maristella. May 2 component ang sasalihang karera ni David, 1-kilometer race at workout station na kailangang kompletuhin with 8 reps. Mukhang sakto rin ang training niya para sa kanyang action scenes sa prime series na Never Say Die. Sa episode mamaya dapat abangan ang pagpasok sa storya ng iba pang character. Update po tayo sa sitwasyon sa ilang lugar sa Surigao del Sur na naapektuhan ng hagupit ng bagyong Basyang. May ulat on the spot si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James? Connie, unti-unti nang bumabalik sa kanilang mga tahanan ang mga residente nakatira sa coastal areas dito sa Hinatuan, Surigao del Sur. Pero ang mga residenteng nasa island barangays mananatili muna sa mga evacuation centers dahil nakataas pa rin ang gale warning sa buong probinsya ng Surigao del Sur. Matapos maglandfall ang bagyong Basyang sa Bayabas, Surigao del Sur, bandang alas 11:50 kagabi, wala nang naranasang pag-ulan dito sa Hinatuan. Kung kagabi ay nagsilikas ang mga residente sa mga coastal barangays dahil sa lakas ng alon, ngayon ay pinayagan na sila makauwi sa kanilang bahay. Meron na ding mga family food packs na ipinamahagi ang DSWD. Pero ayon sa Hinatuan MDRRMO, yung mga residente na nasa mainland Hinatuan lang muna ang pinahihintulutang bumalik sa kanilang mga bahay. Ang mga residente na sakop ng island barangays mananatili daw muna sa mga evacuation centers habang nakataas pa ang gale warning dahil wala pang pinapayaga mga sasakyang pandagat na pumalaot. Dahil pa rin sa epekto ng bagyong Basyang, patay ang 4 na magkakaanak matapos matabunan ng gumuhong lupa sa kanilang bahay sa barangay Agusan, Cagayan de Oro City. 11 buwang gulang na sanggol ang pinakabatang nasawi. Sa pagresponde ng mga otoridad, na-recover ang mga bangkay ng mga biktima. Base sa investigasyon, natutulog na sa kanilang bahay ang mga biktima nang mangyari ang landslide. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Department, nananatili ngayon sa evacuation centers ang iba pang apektadong pamilya. Connie, dito sa Hinatuan ay bumubuti na ang lagay ng panahon kaya't iniutos na ang pagbabalik ng trabaho sa lahat ng opisina ng gobyerno pero suspindido pa rin ang klase sa lahat ng antas. At ayon sa LGU Hinatuan ay maaari na ring payagan ang mga tourism activities gaya ng pagbisita sa Enchanted River pero ipinagbabawal pa rin ang island hopping dahil nga sa nakataas pa rin ang gale warning sa buong probinsya ng Surigao del Sur. Connie? Maraming salamat, James Paulo Yap. Hulikam sa Bansalan, Davao del Sur. Binunot ng senior citizen na yan ang isang itak na kung tawagin doon ay lagaraw.
Nilapitan at 2 beses niyang inundayan ng saksak ang dumating na rider. Nakatakbo po ang rider pero ilang sandali lamang ay bumalik siya sa motorsiklo, kumuha ng kutsilyo at pumasok sa palengke. Hindi na nakita sa video ng gantihan ang lalaking nanaga sa kanya. Lumabas na lamang ang senior citizen, nagduguan ang likod dahil sa 2 saksak. Dinala siya sa ospital, pati ang rider na tinaga na nagtamo rin ng mga sugat. Ayon sa pulisya, parehong habal-habal driver ang 2. Nagkaalitan na raw sila bago magkasakitan. Inaalam na kung anong mga reklamo ang isasampa sa kanila. Kinukuha pa ang pahayag ng 2. They smashed their way to the semifinals. Aabante na sa double semifinals ng Abu Dhabi Open si Pinoy tennis star Alex Ayala at Indonesian na si Janice Chen. Ang tagumpay na nakuha ni Ayala matapos mabigo sa kanyang singles quarterfinals match kontra sa pambato ng Russia. Nanaig ang malakas na opensa at depensa ni Ayala at Chen kontra sa duo mula sa China at Spain. Final score 6-3, 6-3. Makakaharap ng Southeast Asian star duo sa semis ang pambato ng Slovakia at Great Britain. Let's go! Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Huli kampo ang pagbangga ng isang van sa isa pang van na nakaparada sa Batak, Ilocos Norte. Chris, meron bang sugatan sa insidente? Connie, ligtas naman at hindi lubang nasaktan ang driver ng bumanggang van. Sa kuha ng CCTV, makikitang paalis ang isang kolong-kolong mula sa gilid ng kalsada. Nagminor naman ang paparating na SUV. Ang kasunod nitong van, napakabig at nawala ng kontrol bago bumangga sa isa pang van na nakaparada sa gilid. Nabasag ang windshield ng bumanggang van. Bukod sa driver nito, walang ibang nadamay sa insidente. Patuloy pa ang investigasyon. Sugatan naman ang isang lalaki matapos na saksakin ng sarili niyang pamangkin sa Kalasyaw dito sa Pangasinan. Ayon sa pulisya, hinarang ng sospek ang kanyang tiyuhin habang palabas ng bahay. Sisitahin daw sana ng biktima ang sospek pero doon na siya sinaksak. Nagpapagaling sa ospital matapos tamaan sa tagiliran. Hinahanapan ng pulisya ang sospek na tumakas matapos ang krimen. Tumanggi ang kanilang pamilya na idetalye kung ano ang pinag-awayan ng magtiyuhin. Inihahanda na ang reklamong frustrated homicide laban sa sospek. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang barangay kung saan nagtatrabaho ang sospek bilang tanod pero walang nagpaunlak ng panayam. Pinuntahan din ang bahay ng sospek pero walang naabutang tao. Paniwala ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, posibleng konektado sa tangkang kudeta sa Senado ang nag-leak na draft report ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scandal, kung saan pinakakasuhan ang ilang miyembro ng minority. Giit naman ni Senador Mig Zubiri na nanatiling matatag ang Senate majority. Balitang hatid ni Ian Cruz. Matatag, nagkakaisa at di natitinag na Senate majority. Yan ang caption ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nang i-post ang larawang ito sa X. Kuha yan pagkatapos ng sesyon ng Senado, kung saan ang umupo sa upuan ng Senate President ay si Senadora Loren Legarda, imbes na si Senate President Tito Soto. Kinumpirma ni Soto na may planong paupuin si Legarda bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress. Idinitalya naman ni Zubiri ang napag-usapan nila noong magpulong sila sa Senate Lounge. When we were discussing inside the lounge, I made a joke na sabi ko, baka pwede naman end term ni Senator Soto, pwedeng siya din ang maging Senate President, the first woman Senate President. And he gladly agreed and he said, yes, why not? Better that way so that the majority remains solidly behind each other. Sabi ni Zubiri, baka mangyari ang pagpapalit ng Senate President kapag nakalipat na sila sa new Senate building. Maging si Zubiri raw ay magpaparaya para maupo naman si Senador J.V. Ejercito bilang bagong majority leader. We're looking at possibly
after the transfer to the new building. I think late 2027, lilipat na tayo sa bagong building. After which, of course, before the 2028 elections, of course, the good Senator Loren Legarda could sit as Senate President. We have an agreement. Let's put it this way. We have an agreement that there will be, of course, a change in leadership within the majority members if we still have the support of all the majority members. Noong unang umugong ang Senate coup, matunog na si Legarda ang iluluklok na bagong Senate President kung babaligtad siya at aanib sa grupo ng minorya. Sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na bigo ang tangka ng minorya dahil bigo silang makakalap ng sapat na numero. Let's put it this way, no, hindi sila nakakuha ng 13. Okay. Kaya nag-stabilize. Kaya nauwi kami sa biruan. Kasi nung nasa lounge na kami, nando Senator Loren, ito naman si Senator Keiko, nag-groupie. Yung nga, nag-selfie. So, pinost, nagtatawa ng gabi. Anong hashtag? Anong hashtag? So, sabay-sabay kami. Eh, di power sharing. O, di hinashtag niyang power sharing. Ang ending, si Legarda rin pala ang iluluklok ng mayorya bilang bagong leader ng Senado matapos pandayin ang isang power sharing agreement. Si Legarda, tikom ang bibig sa sinasabing power sharing agreement. Ano yung power sharing daw, ma'am? Term sharing daw. I have no idea. That's why I don't like to comment on something that I have no idea of and I was not informed. Hindi rin niya sinagot kung totoong kinausap rin siya ng minorya para umanib sa kanila kapalit ng Senate presidency. But the Senate presidency was indeed offered to you, ma'am. Could you confirm that po? Was it offered to you? When? Recently daw. Recently, Kasi ang sabi po ni Senator Soto and Senator Lacson, inap daw po kayo for to be Senate President. Gusto niya magka-storya. Paniwala ni Lacson, maaring may kinalaman sa tangkang kudita sa Senado ang nag-leak na draft report ng Blue Ribbon Committee na nagrekomendang kasuhan sina Minority Senators Chis Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva kaugnay ng flood control scandal. Siyempre, nagkaroon na rin ng, sabihin nating, vulnerabilities yung iba namin kasama sa majority. Kung na-appeal sa kanila yung to their emotion, madaling sabihin, nakita nyo na, hindi kayo kayang proteksyonan, hindi tayo kayang proteksyonan ng leadership. Kung natuloy ang kudita, maalis kay Lacson ang pagiging chairman ng nasabing komite. Sinisika pa nating makuhang panig ng minorya ng Senado. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso naman po sa mga motorista, may nakaambang dagdag bawas sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, may posibleng rollback sa gasolina na humigit kumulang 10 centavos kada litro. Nasa 30 centavos kada litro naman ang nakikitang taas presyo sa diesel, habang 5 centavos naman ang inaasahang dagdag sa kerosene. Ayon sa DOE, nakakaapekto riyan ang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran at ang inaasahang pagtamlay ng demand sa ibang bansa. Hulikam sa Antipolo, Rizal ang away ng dalawang tricycle driver sa gitna ng kalsada. Ang dahilan, may hindi raw nabayarang utang. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Tila eksena sa pelikula ang away ng dalawang tricycle driver na yan sa Provincial Road sa Barangay San Jose, Antipolo, Rizal kahapon. Bahagyang bumagal ang daloy ng mga sasakyan habang nagsisigawan at naghahabulan ang dalawa. Ang isa may hawak na kutsilyo habang tubo naman ang hawak ng isa pa. Sugatan ng tricycle driver na may hawak ng tubo matapos masaksak sa kaliwang daliri. Sinaksak niya ako bigla, hinaharap ako niya. Alam na nila, malalaman na ikaw isa pa doon. Malalaman nila yan. Dat na namin, nag-aaway na nga, may pasaheros pa sila na buntis, mag-asawa. Kinuha na kagad namin yung kanilang mga armas. Maayos naman po na binigay nila yung kanilang mga armas. Yung tubo at saka yung kutsilyo na matalas. Pero hindi pa rin humupa ang alitan ng dalawang tricycle driver. Tapador ka! Anong hirap mo? Anong hirap ka, brother? Grabing hirap ko kayo! Binabayaran mo buwan-buwan! Ang
Pinag-ugatan umano ng away, 5,000 pisong utang. Yung nasaksak sa daliri, yun po ay may utang dun sa nanaksak. Kung may utang po siya dun sa may hawak na kutsilyo. Itong suspect ay allegedly binayaran itong biktima ng paunang bayad o down payment sa binibili niyang tricycle. 8 buwan na umanong sinisingil ng suspect ang biktima. Pero mukhang walang pambayad itong ating biktima. Mukhang nagastos. Di umano, nagastos yung na-down na pera doon sa pambili po ng tricycle. Kaya itong ating suspect ay nagkaroon ng galit dito sa ating biktima. naaresto ang tricycle driver na nanaksak. Sinampahan siya ng reklamong attempted homicide. Talagang may utang po sa akin. Yun lang po. Para sa boundary hulog po na motor, tricycle po. Ay okay na po yun, ma'am. Nag-omit na po. Sinusubukan pa naming makuhanan ng panig ang biktima. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita sa Visayas at Mindanao. Kabilang po ang Iligan City sa mga nakararanas ng bagsik ng bagyong Basyang. Cecil, kamusta ang sitwasyon sa syudad? Connie, umabot sa Lampas Bewang ang baha sa ilang bahagi ng syudad gaya ng Barangay Mahayahay. Rumaragasa ang tubig na tumangay sa ilang gamit, pati ang isang pickup. Pinasok na rin ng baha ang ilang bahay at gusali. Sa iba pang bahagi ng barangay, 3 sasakyan pa ang nakuna ng video na inanod ng baha. 2 sa mga ito, bumangga pa at nakasira ng bakod na bakal. Kabi-kabila ang rescue operations ng lungsod. Sa Barangay Tipanoy, tinulungang tumawid ang ilang residente sa malakas na agos ng baha. Malakas din ang ragasan ng tubig sa ilalim ng Tubod Bridge at halos umabot na ito sa mismong tulay. Ayon kay Yus Cooper Lansoy Abragan, as of 2 a.m. kanina, hindi madaanan ang Tubod Bridge. Inoobserbahan sa ospital ang kondisyon ng isang lalaki matapos matuklaw ng banakon o king cobra sa Banga, South Cotabato. Base sa investigasyon, nangunguha ng niyog sa bukid ang biktima kasama ang kanyang kaanak nang madulas at matumba kung saan nakapwesto ang cobra. Doon na siya natuklaw sa balikat. Sa takot, pinatay ng kanyang mga kasama ang ahas para hindi na raw makapambiktima ng iba. Paalala ng DOH, huwag paguri ng biktimang natuklaw ng ahas. Hayaan siyang humiga at huwag pagalawin. Lagyan ng pressure ang sugat, pero huwag itong gagalawin, kuskusin o imasahe at dalhin agad ang biktima sa ospital. Kaugnay po sa impeachment complaints laban sa Pangulo at Vice Presidente at iba pang malalaking issue, kakausapin po natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, good morning Connie at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, Yusek, sabi ho ng Pangulo, ginhawa, no, na tapos na yung impeachment complaints laban sa kanya. Pero ang sabi po naman ng House Justice Committee ay hindi pa masasabing tuluyang patay na yung impeachment kasi pwede pa rin baliktarin niya ng plenaryo. Ano ho ang masasabi niyo rito at paano hong pinaghahandaan ito ng Pangulo? Yan naman ay proseso at iginagaling ng Pangulo ang proseso. Pero kahit pa hindi nagsisimula ang hearing sa Committee on Justice, alam naman ng Pangulo na wala siyang ginawang anumang impeachable offense. At ito naman ay nakita at nadinig natin mula sa hearing na ang ibang sa mga mababatas ay talagang kinakitaan na walang anumang basihan kung hindi gumawa lang ng konklusyon laban sa Pangulo. So masaya po tayo na nakikita po nila ito. Reaksyon niyo naman po sa sinasabing naunsyaming pagpapalit daw ng liderato sa Senado. Posible ho daw kayang may kinalaman ito sa impeachment complaints laban sa Presidente at Vice Presidente kaya? Hindi natin masasagot kung ano man ang kanilang layunin dito. Pero ang mga nangyayari po sa Senado ay kanila pong pagdidesisyon. Nakita po naman natin sa mga interview ng mga senador na sila mismo ang nagkakaroon ng pagpapasya kung ano po ang nangyayari dyan sa Senado. At sa lumabas po na draft report naman ng Senate Blue Ribbon Committee, ilang pangalan ho ng kasalukuyang senador ang kasama sa mga inirekomendang pakasuhan. Inaasahan na po ba ito daw ng Pangulo kaya?
Sa records po ng DPWH at ng ICI, ang mga pangalan na yan din po ang lumalabas na pinaiimbestigahan po. Tama po si Senator Lacson na sila po ay ilan lamang sa mga iniimbestigahan na po. May preliminary investigation na po na nagaganap, lalo-lalo na po dito sa DOJ. So, tignan na lang po natin kung ano po ang magiging resolusyon ng mga investigating bodies, kung ito po ba ay i-dismiss o kung ito po ba ay isasampa sa korte o sa Sandigan Bayan. Okay, doon naman po patungkol sa ICI, ano na ho ba yung mga tinatrabaho pa ng Independent Commission for Infrastructure sa ngayon? Sa ngayon po, alam po natin ay patuloy po sila sa kanilang pag-iimbestiga. Pero sa kasalukuyan, Connie, wala pa po kasi tayo natatanggap na pinaka-report nila para malaman natin kung tapos na po ba sila o magpapatuloy pa po. So, depende na po yan. Kausap po natin ang Pangulo patungkol po dyan. At ang sabi po niya ay hihintay lamang po natin kung ano po ang isasuggest ng ICI. So, but in the meantime, magpapatuloy pa rin ho yung bayad at budget po sa kanila, ano? Yes po. Sabihin lang po nila ito sa Pangulo at handa naman po ang Pangulo kung ano po ang kailangan ng ICI. Okay, executive order ang bumuo sa ICI. Bakit hindi po ang Pangulo ang mag-decide kung bubuwagin na ito o magtatalaga pa ng panibagong commissioners? Kasi po, ang ICI po ay isang independent body or independent fact-finding commission. So, hindi po nakikialam ang Pangulo kung ano po ang ginagawa nilang pag-iimbestiga dyan. So, magre-rely lamang po ang Pangulo kung sasabihin po ng ICI na sila po ay tapos na sa kanilang mandato. At doon na lang po magpapasya ang Pangulo kung ipagpapatuloy o hindi pagpapatuloy ang existence ng ICI po. Okay, ito naman, tungkol naman ho doon sa mga pahayag recently, hinihingan din ho namin kayo ng reaksyon sa sinabi ni Senator Marcoleta na i-give up na raw yung Kalayaan Island Group dahil ito raw ay way beyond our exclusive economic zone. Ano pong masasabi ng palasyo dyan? Kung ano man po ang interes at ang ikabubuti po ng ating bansa, kung ano po ang ipinaglalaban natin at alam natin kung ano yung atin, ipagpapatuloy po ng presidente ang kanyang polisiya na ipaglalaban natin even an inch of our territory ay hindi po natin isosurrender sa anumang foreign powers. So, hayaan na lamang po natin ang Pangulo at ang DSA at ang pamahalang ito mag-decide patungkol po dyan. Marami pong salamat sa inyong ibinigay sa aming oras, Yusek. Maraming salamat, Connie, at sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa. Yan po naman si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Mainit na balita, sa ikalawang sunod na buwan, dumami ang bilang ng mga Pilipinong employed o may trabaho sa bansa nitong Disyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 49.43 million ang mga employed nitong Disyembre. Katumbas ito ng 95.6% ng labor force sa bansa. Bahagyang mas marami kaysa sa 49.26 million na employed noong Nobyembre. Bahagyaring mas mataas ang 2.26 million na unemployed o walang trabaho nitong Disyembre. Katumbas ito ng 4.4% ng labor force ng bansa. Pinakakaunti naman sa buong 2025 ang 3.93 million na underemployed nitong Disyembre. Underemployed ang mga may trabaho pero mas mababa kaysa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kinikita. Mga mare at pare, ayan o, the red carpet is ready dito sa labas ng Dolphy Theater sa Quezon City. Mamaya, aabangan natin, rarampa po dyan ang cast ng inaabangan nating media conference ng The Secrets of Hotel 88. Pero bago ang Grand MediaCon, nagkaroon muna ng poster reveal. Overjoyed ang cast sa official poster reveal. Napasigaw at napatulong sila sa saya at excitement. May naging emotional rin dahil hindi makapaniwala na magkakaroon sila ng series at nagbunga na ang ilang buwang hard work nila. Ang video na yan binigyan ng thumbs up ng mga kapuso nating nag-aabang sa series. Kaya naman abangan din ang mga sikretong malapit ng ma-unlock sa The Secrets of Hotel 88. #Unlocking the Secrets of Hotel 88. Health, history, and fun. Yan naman po ang dapat abangan sa kauna-unahang Sparkle Run.
Sa May 30 na yan at ayan ay takbo with your favorite Kapuso stars. Tampok sa ruta ang iba't ibang iconic at historical landmarks sa Maynila. Bukod sa wellness na hatid ng pagtakbo, layon din ng event na makapagturo ng kasaysayan. Pumirma sa Memorandum of Agreement para riyan sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, Ron Rio President and CEO Coach Rio de la Cruz at Manila City Mayor Isko Moreno. Gusto natin kasi i-promote rin ang health and wellness dito sa Sparkle, and marami talaga tayong artists and influencers na into fitness, and excited kami to show sa mga tao na we have to take care of our health, and I'm very happy na kapartner natin dito ang City of Manila. Samantala, sa paghina ng bagyong Basyang, inalis na ng Pag-asa ang wind signal number 2 sa ilang bahagi ng bansa. Base sa 11 a.m. bulletin, nakataas ngayon ang wind signal number 1 sa southern portion ng Occidental Mindoro at ng Oriental Mindoro. Buong Romblon, northern portion ng Palawan, kasama ang mga isla ng Cuyo, Cagayancillo at Calamian at southern portion ng Masbate. Signal number 1 din sa southern portion ng Eastern Samar at ng Samar, Leyte, Southern Leyte at malaking bahagi ng Western at Central Visayas, pati sa Negros Island region. Pati na rin po sa malaking bahagi ng Mindanao mula Agusan Provinces hanggang Zamboanga Peninsula. Namataan po ngayon ng Pag-asa ang bagyong Basyang sa coastal waters ng Anda, Bohol. Taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. At nakaalerto nga po ngayon ang mga kapuso natin sa Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Basyang. Kapag mabuti na po ang panahon at naghahanap kayo naman ng travel destination, aba, i-push na ang getaway sa Basay, Samar. Ito po ang patikim ng biyahe ni Drew. May pamosong kasabihan, basta waray, hindi uurong sa away. Titestingin natin yan. Pero hindi sa sundukan. Sabihin na natin, first time kong magbalot. Out of 10, 10 being the highest, ano po yung score niyo sa akin? 5 pa lang po. Dito pa lang po sa entrance ng cave. So makikita niyo po, litsyong ulo ng baboy. Litsyong ulo ng baboy. Kailangan yung isa mong paa, ito, dito. Nandito? Oo lang talaga ako, pero hindi ko pa rin talaga maintindihan eh. Enjoy ang bawat pasyal dahil sa mababait na kasamang lokal. Uy, kakaiba nga to, no? Very hearty. Pati ang sarap. Pagandahan ng sagot, biheros! Kapag ipinangalan ng isang lugar sa salitang maganda, sa tingin nyo, bakit kaya? Paano ba to? Hindi mo ma-explain. Ang sagot, walang mali. Pero kung ano ang pinaka-top answer sa mga yan, yun ang dapat nyo abangan. Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa Cebu na naghahanda na rin po sa posibleng epekto ng bagyong Basyang. At may ulat on the spot si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Connie, nasa ilalim pa rin ng storm signal number 1 itong buong Cebu Province, kabilang na itong kinatatayuan natin sa Southern Cebu sa bayan ng Santander. Stranded ngayon sa pantala ng Southern Cebu ang maraming mga pasahero at rolling cargos. Papuntang Dipolog City at Dapitan City ang biyahe ng ilang mga barko dito. Magdadalawang gabi na nang hindi nakabiyahe ang mga barko, bunsod ng pagpapasailalim ng Cebu sa Tropical Cyclone Wind Signal. Sa mainit port sa bayan ng Oslob, nagpalipas ng oras ang mga driver at pahinante dahil hindi sila makabiyahe. Kung karamihan sa mga truck ay wala ng laman at mga banyera na lang ang naiwan, may isang truck na may kargang dressed chicken ang sinigurong operational ang refrigerated van para hindi masira ang laman nito. Dito naman sa Liloan Port sa bayan ng Santander, maraming sasakyan at pasahero rin ang stranded sa ngayon.
ang biyahe dito papuntang Negros Oriental. Samantala sa bayan naman ng Bolhoon, ginamit ng MDRRMO personnel ang kanilang public address system para maipaabot ang weather advisory at abiso sa mga residente hinggil sa banta ng bagyong Basyang. Mula kagabi, nararanasan sa malaking bahagi ng Cebu ang pag-ulan. May ilang lugar na magdamagan ang ulan. Sa barangay Sangat sa bayan ng San Fernando naman, may bahagi ng highway na binaha pero nadadaanan naman ng sasakyan. Connie, balik dito sa Liloan Port sa bayan ng Santander. Kahit may bagyo, patuloy ang pagdating ng mga pasahero na papunta sa ng bayan ng Sibulan at Dumaguete City sa Negros Oriental. Itong isla na tanaw sa aking likuran. Pero wala pa ring biyahe dahil nakataas pa rin ang cyclone signal dito sa Cebu maging sa Negros Island region. Patuloy rin sa ngayon ang pag-uulan pero hindi naman ganoon kalakas. Connie? Maraming salamat, Nico Sereno. Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan ng 7 estudyante matapos na mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang tricycle sa Bulusan, Sorsogon. Base sa investigasyon, nawalan ng preno ang tricycle na sinasakyan ng mga biktima sa pababang bahagi ng kalsada sa barangay Tinampo. Nawalan ng kontrol ang driver kaya dumiretso ang tricycle at nahulog sa bangin. Papunta sana sa kanilang paaralan ang mga biktima. Sugatan din sa insidente ang driver. Isinugod sila sa ospital. Walang pahayag ang pamilya ng mga sugatang estudyante. Dead on the spot sa pamamaril ang isang babaeng negosyante sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Base sa investigasyon, pagpasok ng biktima sa loob ng kanyang bahay, sinundan siya at binaril ng salarin na nakahelmet. Tama sa ulo ang ikinamatay ng biktima. Tumakas ang salarin sakay ng motorsiklo. Hindi raw na alerto ang 2 anak ng biktima na kasabay niyang umuwi dahil inakala nilang empleyado ng ina ang sospek na sumunod sa loob ng bahay. Hinahanap pa ang namaril at inaalam ang motibo niya sa krimen. Kinukuha pa ang pahayag ng pamilya ng biktima. Samantala, sugatan ang isang babae sa Maynila matapos mabaril sa paa. Hinala ng isang kapitbahay, ang nagpaputok ng baril ay ang mismong kuya ng biktima na mahilig daw mamaril ng daga. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Tumatakbo ang 3 lalaking yan habang buhat-buhat ng isa sa kanila ang isang babae sa barangay 867 sa Pandacan, Maynila mag-aalas 6:30 kagabi. Ang babae isusugod sa ospital matapos mabaril sa kanyang kaliwang paa ayon sa barangay. Inakala pa raw noong una na ligaw na balang tumama sa biktima. Pero sa pangatlong balik ng mga pulis, 2 baril umano ang narecover sa bahay mismo ng biktima. Isang airsoft at isang caliber 45. Sa kuha ng CCTV, may kita pang isang pulis habang may bitbit na plastic kung saan nakalagay ang mga baril. Ayon sa barangay, tinitignan nila kung kamag-anak ng babae ang nakabaril sa kanya. Wala akong idea kung sino eh. Kuya ata or basta kamag-anak eh. Pero yung pamilyang yan, maayos naman, hindi naman din magulo. Ayon naman sa isang residente, kuya mismo ng biktima ang aksidenteng nakabaril sa kanya. Mamaril daw talaga ng daga yun. So, gabi-gabi ata. Ganun ang nangyayari. Pagka-uwi na daw ng bahay, so parang pahinga, namaril daw yata ng daga. Tapos hindi sinasadya na tama niya ata yung kapatid. Base naman sa salaysay ng babae sa mga pulis, katatapos lang niyang maglaban noon at kumakain na siya ng hapunan nang bigla siyang makarinig ng putok ng baril. Bigla raw siyang natumba at doon niya na napansin na dumudugo na ang kanyang paa. Patuloy ang investigasyon ng Pandacan Police Station. Inaalam din nila kung lisensyado ba ang baril na ginamit ng lalaki. Sa oras na mapatunayan na iligal, posibleng maharap sa patong-patong na reklamo ang lalaki. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa pamilya ng biktima pero tumanggi na silang sumagot sa tanong kung sino ang nakabaril sa kanya. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumuko sa National Bureau of Investigation si Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa at 2 iba pa. Ito'y matapos maglabas ng arrest warrant ang Cebu City Regional Trial Court laban sa kanila para sa kasong murder. May 2 pang kapwa-akusado ang 3 sumuko sa NBI. Non-bailable o hindi pa pwede magpiyansa ang mga akusado. Sinisikap ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag ang kampo ni Espinosa at ang 2 iba pa.
Kalaboso ang isang lalaki sa Quezon City dahil sa pagwawala. Nahulihan pa siya ng sumpak. Ang paliwanag niya sa balitang hatid ni James Agustin. Inaresto ng pulisya ang 28 anyos na lalaki na inireklamo ng pagwawala at nahulihan pa ng sumpak sa barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang residente na nakakita sa sospek habang may hawak na sumpak. Bukod po sa nakainom siya, kinagagalit niya po is yung pinagbibintangan raw po siyang magnanakaw, nagagalit daw po siya na gano'n. May kaaway po siya na nagwawala po siya. Nakuha sa lalaki ang sumpak na kargado ng bala. Ipapa-verify rin po natin sa IBIS din po kung nagamit rin po yung firearms na yon. At konektado rin po sa ibang krimen. Nakakulong ang suspect sa Novaliches Police Station na aminado sa nagawang krimen. Pinagbibintahan po nila akong magnanakaw Tapos? Nagwala po ako. Yung baril, sa'yo ba nakuha? Opo. Saan galing yun? Pinagawa ko lang po yun. Ika-7 beses lang naaresto ng suspect na dating nakulong dahil sa mga kasong pagnanakaw, carnapping at iligal ng pagsusugal. Ngayon, sinampahan naman siya ng reklamong alarming scandal at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga motorista, bawal po ang tampered na plaka, ha? Hinanap po ng mga taga-SAIC ang motorsiklong yan sa bahagi ng EDSA Busway sa Quezon City. Nadiskubre kasing tampered ang plaka nito. May itim na tape ang bahagi ng letrang C para pagmukhaing zero. Ayon sa SAIC, paraan daw yan para makatakas sa mga kamera ng NCAP. Depensa naman ng natikitang rider, hindi niya alam na tampered ang kanyang plaka dahil may humiram daw sa kanyang motor. Bukod sa kanya, natikitan din ang driver ng isang government vehicle sa bawal na pagdaan nito sa busway. Paliwanag ng driver, nagmamadali siya dahil kailangan ng magbanyo. Samantala, may fur baby po sa Angono, Rizal na kung umasta parang totoong bata. Mama, api-api ka na, ha? Ay, pagbalik ko sa bahay ni na Yus Cooper Erica Cuasa, iyak ng alagang si Trudis ang sumalubong sa kanila. Naiwan kasi ito at hindi na isama sa gala. To the rescue naman si Fur Lola na binuhat ang asong longing for lambing. Lagi naman daw isinasama sa pag-alis ang alaga. Pero ng araw na yon, malayo ang destination. Kaya iniwan si Trudis para hindi ma-stress. Happy weekend po sa ating lahat. Ito po ang Balitang Hali at bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Sison. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.